Good morning mga kapigmate. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayroon tayong good news at bad news. So yung bad news natin, sure na ikakatuwa ng mga baser natin mga kapigmate. Mayroon tayo dito mga kapigmate na bad news at mayroong good news. Dahil masyadong mahal ko mga baser natin, unahin natin ang bad news. Sa lahat nga pala ng baser dyan, mabuhay kayo. So ito yung mga bake natin. Simula na tinanggalan natin ng nursery pen. So saka 9 days nawala, tapos 37 day old since birth. So yan. So unang gabi nang tinanggal natin sila sa nursery pen, so ito po yung nangyari. So yan, yung dumi nila ay tubig. Tubig mga kapitmate, ayan o. So yan. So yan ang dumi ng ating mga piglet mga kapigmate. So hindi naman lahat kasi mayroong patigas dito, pero may mga nagtae sa kanila. Madali natin malaman diyan sa mga piglet kung alin yung nagtatae. So itong isang to. Nakikita niyo yung dumi yon. So yan. Yan ang budget natin. So yan ang budget natin, pero hindi niyo napapansin, hindi ako malungkot or hindi tayo sabihin natin na negative thinking sa ganitong sitwasyon. So dito naman tayo sa good news mga kapigmate. Ito naman good news ko para naman sa mga follower natin diyan at para sa sa mga nag-aalaga ng baboy na hindi pa sanay sa ganitong sitwasyon. So tayo sanay na sa ganitong sitwasyon. Dumi ng mga piglet na to mga kapigmate. Kahit ganyan pa yung dumi ng piglet natin, basta day 1 simula na nagtae mga kapiglet, meron tayong paraan dyan. At yun naman yung good news natin sa mga sa mga follower natin. I-share ko sa inyo kung paano natin tanggalin yung pagtatay ng mga piglet natin. Siguro hindi lang isang nagtae dito kasi ang dami. Hindi lang talaga isa, madami. Simulan natin mga kapigmate kung anong dapat gawin o anong nagawa ko para hindi naman sabihin ng iba dyan na nagmamarunong na naman ako. So ito pong i-share ko sa inyo based sa experience ko at pinaka-effective sa lahat ng ginawa ko sa lahat ng nagtatay ng piglet. Ang paggagamot ko po ng mga nagtatay piglet, hindi po talaga ako gumagamit ng gamot mga pigmate. Mga paraan din tayong sinusubukan at hindi po tayo umaasa lang din o hindi ako umaasa lang din sa mga gamot-gamot lalo na sa pagtatae. Pero kung may sakit na yung baboy or iba na yung nararamdaman, yung kakaiba na, yun, gumagamit ng gamot. Pero sa pagtatae, yung sitwasyon dito mga kapigmate, papansin nyo naman. Yan. Papansin nyo naman ang dumi nila. So sa ganitong sitwasyon, napakadali na lang po nito. So oras lang bibilangin natin, kaya natin patigasin itong dumi ng mga piglet natin. Hindi tayo gagamit ng kahit anong gamot. Para sa akin, dahil hindi naman ako gumagamit ng gamot sa pagtatay ng piglet, para sa akin po yun hindi po, baka sabihin nyo naman na na sinisiraan ko yung mga gamot. So hindi ko po sinisiraan. May mga tao talaga gumagamit nun. Ako po, hindi lang po ako kabilang doon. So disclaimer lang mga pigmate. Ito pong paraan ko ay hindi effective sa mga automatic feeder. Yung naka-automatic feeder mga pigmate, hindi po to effective doon Saka yung mga unlimited feeds na mayat-maya naglalagay ng feeds, kahit busog na yung mga piglet naglalagay ng feeds, hindi po effective to sa inyo. Hindi po effective to sa alagaan yung ganitong paraan. Effective tong paraan na to mga kapigmate sa sa mga nag-aalaga ng baboy na nagpapakain ng 3 times a day, 2 times a day, or nagbibigay lang ng pagkain sa alaga nila pag gusto nila. So, itong paraan na to, effective to doon mga kapigmates. Unang nyo na may lumambot na tayo sa mga piglet nyo, ang gagawin nyo, babawasan nyo agad ng pagkain. Halimbawa, ang akin dito, huling pagkain ko sa kanila ay bali, kulang-kulang 2 kilo. So, yun, sobrang lakas nila kumain nung bago ko sila itanggalin sa nursery pen at pagkatanggal ko sa nursery pen, siguro nanibago. Kasi ang pagbibigay ko sa kanila ng feeds, kung gusto pa nila, binibigyan ko. So yun, sobrang lakas. Tapos nung tinanggal ko sila dito sa, nakita nyo, isang side na lang itong nursery pen natin. Yung 2 side tinanggal ko kasi gagamitin natin sa panganak ng inahin. Bukasan na, ito na yung kinabukasan. So yan ang napansin natin, yung dumi nila. So yun.
So yung pagbabawas mga kapigmate ng pagkain sa unang kainan nila, kunwari ang pagkain ko 1.5 kilo. So ang gagawin ko lang doon, 750 gram na lang ang ipapakain ko. Hinati ko lang yung 1.5 kilo. 750 gram ang papakain ko hanggang sa tumigas yung dumi ng mga to. Pero sa ngayon, unang pagtatay nila o unang pakain ko sa kanila, hindi tayo magbibigay ng feeds. So hindi tayo magbibigay ng feeds mga kapigmate ha. Gugutumin natin sila. So gugutumin natin sila. 'Di ba nasabi ko sa inyo kahapon, ang pakain ko dito ay every 3 hours. So ngayon yung umaga ay kaninang mga alas 4:30 alas 4:30. Alas 5:30 ng umaga ang unang pakain ko sa kanila. Alas 5:30 ng umaga hindi po tayo nagpakain kasi nga may napansin tayong may nagtae. So sunod na pakain natin ay ito yung parang ko ha. Sunod na pakain ko dito sa kanila ay mga 8:30 ng umaga, sunod 12:30 ng umaga, ay 12:30 ng tanghali, sunod po ay 3:30 ng hapon. So yung tatlong beses ko pagpapakain sa kanila na umaabot dapat ng ganong kadami. So magbibigay lang ako ng 750 gram sa kanilang lahat. Sa kanilang lahat yun mga kapigmita. Sabihin natin na isa, dalawa o tatlo lang nagtae, damay-damay na silang lahat. Kasi yung mga yan mga kapigmate, tayo ang isa sa kanila mga kapigmate at same pa rin kayo ng dami ng ipapakain doon sa baboy nyo at may nakita na kayo nagtatay sa kanya. Yung dami ng pakain yung yun, sakto sa lahat, di ba? May nagtae na dalawa, tatlo. Ganyan. Yung nagtaing yung mga kapigmate, habang kumakain pa sila ng kumakain, magtatay na magtatae. Tapos mayroon dyan, pag malala na yung pagtatay mga kapigmate, may hindi nakakain. So, yung hindi kumakain na yun mga kapigmate, yung dami ng binibigay nyo ng pagkain, kung hindi kayo nagbawas, makakain ng iba. Di ba kakainin ng iba? Sila naman ang mag-o-overfeeds. So, pag nagtay sila, yung lahat sila nagtay na, iisipin nyo, viral. So, para sa akin mga kapigmate, sa totoo lang, sabi ng iba, nakakahawa ang pagtatae. Pero pag gantong mga walay ng mga kapigmate, hindi ako naniniwala na nakakahawa yung pagtatae. So, para sa akin ha, para sa akin po. Hindi po nakakahawa ang pagtatay. Pag hindi sila nakakahawa dahil sa tae nila, ang naano ko lang sa kanila, pag hindi tayo agad nagbawas ng pagkain. So mapapansin natin yung iba lahat nagtatay na. Yung nagsimula sa isa, naging dalawa, naging tatlo, hanggang lahat na. So doon naman tayo sa ginawa na natin. Sabi natin na ganong karami yung pagkain ko. So gaano katagal ko gagawin yun. Yung pagbabawas ko ng pagkain sa kanila, yung dating 1.5 kilo hanggang 2 kilo, ginawa ko lang 750 gram, hanggang gaano katagal yon para mawala yung pagtatay ng piglet. Para saan mga kapigmate, oras lang po bibilangin natin ha. Tandaan nyo itong vlog na to. Nag-vlog tayo ay January 3 ha, in the morning. Bukas mag-update ako, or mamayang hapon mag-update ako. Papakita ko sa inyo yung mga dumi nila. Pati kulungan na rin nila kung may makanto. Saka yung piglet na nagtae, papakita ko rin sa inyo kung may nagtatay pa sa kanila. So yun lang gagawin natin. At mga kapigmate, so ganito, 'di ba, nagtae sila tapos bumalik yung tigas ng dumi nila. So sabihin natin na kasi ako, oras lang binibilang ko nawawala yung pagtatay. Basta nakawalay na sa inahin na, oras lang binibilang diyan. Pag nawala na yung pagtatay nila, so paano tayo magdadagdag ng dami ng pagkain? So yung dati bang dami ng pagkain nila, ibibigay natin yung dating umabot ng 1.5 hanggang 2 kilo per day dito sa mga alaga ko, hindi po mga kapigmate. So nagsimula tayo sa 750 gram. Gawin natin na sa susunod na kain nila, di ba 750, gawin natin 900 gram or 1 kilo. Pero mas maganda nga 800 gram lang. Yung dahan-dahan ka lang magdadagdag kada kain niya. Mas maganda po dahan-dahan mga pigmate para maalalayan mo mga pigmate. So galing pa lang sila sa pagtatay, tapos tumigas na yung dumi nila. So ang kagandahan ng dahan-dahan sa pagdadagdag, mamomonitor natin ng piglet natin. Yan, mamomonitor natin yan kung titigas na ba yan or hindi pa. Kailangan kasi natin mapatigas yan. Kailangan mamonitor natin yan. So ang gagawin natin, yung pagdadagdag na yun mga kapigmate, umaabot lang yun ng siguro mga isang araw, mga 24 oras na pakain bago bumalik yung dating dami ng. Mas maganda umabot nga ng 2 araw. Kailangan medyo matagal-tagal, mga 2 araw bago nyo may balik yung huling dami ng kain nila bago sila nagtae. So yun ang basehan nyo, sa pagtatay mga pigmate ng alaga nyo. Tingnan nyo huling pakain nila, gaano karami. So gaano karami lagi. Tapos pag nawala yung pagtatay nila, pagbasehan nyo lang yung huling kain nila bago sila nagtae. Yun.
kailangan mapaabot nyo doon sa loob ng hanggang 3 araw. Mapabalik nyo doon yung dami ng kain ng piglet nyo sa ganong karaming huli bago sila nagtae. Kasi pag hindi nyo yun naibalik, ang piglet nyo ay papayat naman. So kailangan alalay lang din mga kapigmate. So monitor nyo. Kasi ako naka-monitor ako sa mga dumi ng mga alaga ko. Kasi itong number 1 kalaban itong number 1 kalaban natin. Lahat tayong mga nag-aalaga ng baboy, kalaban natin to pagtatay ng piglet. Kasi ang piglet mga kapigmate, ang mga to, ang piglet natin mga kapigmate, first day na hindi kumain, sabi natin nagtatae, papayat na po yan. Pag umabot ng 2 araw, pansin nyo na po na ang papayat na yan. Pag 2 araw na nagtatae, pangatlong araw mga kapigmate, labas na mga buto niyan dito. Pangatlong araw din sa senyales sa pagtatay mga kapigmate, 3 days mga kapigmate na nagtatay ang piglet, nawawala na ng pagkain. 2 to 3 days, ganyan. Tapos pag ang piglet nyo mga kapigmate, based on my experience to saka experience na rin ng mga subscriber natin or follower natin, yung mga subscriber natin sa YouTube, marami rin tayo doon na i-entertain na iba. Based sa experience nila, 5 days, saka experience ko din, 5 days na nagtatay yung piglet at hindi kumain, may pagkamatay na. Tapos sasabayan pa ng inject ng kung ano ng antibiotic. So, sabihin natin kung sa iba effective, pero sa akin talaga mga pigmate, para sa akin na hindi talaga ako gumagamit nun. So, ito nga po vlog na to about to sa mga unang araw pa lang na may napansin ko yung nagtatay. So, yung mga nagtatay diyan na umabot na ng 3 days, 4 days na nagtatay, tapos nakita niyo tong video to, huwag niyo pong gagayahin. Malala na po yang sa inyo. So, ito pa lang to, sabihin natin na hindi to malala. Kasi pa lang, huling pakain ko sa kanila kagabi 10 ng gabi. Huling pakain ko yon. Tapos ngayon ng umaga, ilang oras lang nakalipas. So hindi pa nakakalipas ang 24 oras. Yung ginagawa ko dito ay bawas kain lang talaga. So ayan mga kapigmate talat ng halata, ito bagong dumi pa So pasintabi po sa kumakain. So ayan lang mga kapigmate. So update ko after mamaya ulit, magpapakain ako mamaya. So update ko na lang kayo.